gagamitin kong talata eh, kaya dapat mauna siya. Okay Mamaya ba yung sa'yo yun, gagamitin Robin? kong talata sa katuruan nila eh, hindi naman pala nyo yung katuruan nila, di ba? Common sense. Okay ba sa'yo yun, Robin? Ikaw mauna. Ikukwento mo Okay sa lang. kanya yung doktrina niya. Doktrina niyo. Sino ang timer? Si host. Diyan ka ba, viewista? Yun, may timer. Ano ka na lang, mag-mod ka na lang, moderator ka lang imits. Pwede ka nang Bakit? magbigay time eh, imits. Sandali Ayun may time ka na Timer. pala, imits. Ang ilang minuto ang nyo, cross-examination nyo? 5 minutes? Rule number 1, hindi pinahihintulutan ng paggambala sa tagapagsalita sa panahon ng presentation at conclusion habang inaakit yung timer. Rule number 2, ang lahat ng tanong ay batay lamang sa paksa at argumentong ginamit sa pag-uusap. Sa unang cross-examination, lahat ng itatanong ay base lang sa unang presentation. At pangalawang cross-examination ay maaari nang itanong ang lahat ng uri ng tanong base sa paksa. Sa bawat objection, isang beses lang makapagbibigay ng paliwanag sa bawat debater, hahatol na agad ang moderator. Kaya na ng pag-usapan, 2 warning, bawas minuto. Kung walang mapiling sagot, yan yung categorical, then none of the above, then pass. Out of topic arguments, unprofessional attitude, unnecessary statements are following are prohibited. Sa conclusion, parehong mga debater hindi maaaring gumamit ng bagong argumento o referensya. Ang maaari lang sabihin ay tungkol sa kung ano ang napag-usapan. Ang desisyon ng moderator ay gagalang natin. Kapag nagsalita ang moderator, pareho tayong hihinto upang maging maayos ang talakayan. Ang bawat debater ay, yun na yung bagong warning. Yan po ang first stand, 10 minutes. Then tatanungin ako ng 10 minutes. Maglalatag siya ng 5 minutes. Sabi niya, 5 minutes lang daw latag niya. Ewan ko sa moderator kung 10 minutes niya at wave na lang yung time. Tapos ay ako naman ang magtatanong. So 2 ulit yon. Then conclusion. At una ay pagpapasalamat. Unang tindig, first exam. Kalawang tindig, first exam. Ano User, maliwanag ka? i-confirm ba namin okay lang sa'yo 5 minutes ka? O gusto Okay, mo 2 minutes confirm. din? Okay, paset na lang mamaya sa timer. 5 minutes yung cross or yung paglalatag. 10-5. 10-10-5. Okay. Okay, pwede na mag-start. Okay, start. Ako nga pala Time. Ano nangyari? Ako nga pala si Robin, isang masiglang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Titindigan ko ang Iglesia ni Cristo ang paraan sa mga panahong ito na may dala ng kaligtasan. Ang hindi pag-anib sa Iglesia ni Cristo ay hindi ikaliligtas ng tao. Ang Panginoong Hesukristo ay nagtayo ng iglesia. Sabi ng Biblia, itatayo ko ang aking iglesia. Ang nagsalita, ang ating Panginoong Hesukristo. Ang itatayo ni Kristo ay ang iglesia. Ang salitang akin ay isang iglesia lang. Wala pong sinabing itatayo ang full gospel. So maliwanag po sa aking talata, wala pong full gospel. Aling iglesia ito na itinawag ng mga apostol sa iglesyang itinayo ni Kristo? Magbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng iglesia ni Kristo. Iglesia ni Kristo po ang nakasulat at hindi po full gospel.
So yan po ang pangalan ng iglesyang itinayo ni Kristo, sunod sa kanyang pangalan. Ano pa ang halaga ng iglesyang itinayo ni Kristo? Siyempre, sa Efesos 5:24, ang iglesia ay nasakop ni Kristo. Mahalaga na tayo ay mag-iglesia para masakop tayo ni Kristo. Sa Efesos 5:25, ang iglesia ang inibig ni Kristo. Kung gusto mong ibigin ka ni Kristo, mag-iglesia ka ni Kristo, hindi mag-full gospel. Ang iglesia, isang dakilang katotohanan dahil may kaugnayan kay Kristo ang iglesia. Kung gusto mo ng dakilang katotohanan, magkaroon ka ng ugnayan kay Kristo, dapat makabilang ka sa iglesia, hindi makabilang sa full gospel. Okay po? So, ano pa higit sa lahat ng katangian ng tunay na iglesia na itinatag ni Kristo? Ang iglesia ang siyang tagapagligtas nito. Maliwanag po, ang iglesia ang ililigtas ni Kristo, hindi ang full gospel. Saan mapapabilang ang mga dapat na magsuri? Mga nakikinig ngayon para sila ay maligtas. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Sa iglesia, idinaragdag ni Kristo ng Diyos ang maliligtas. Sapagkat ang lahat ng pahayag ng Panginoong Kristo, siyang pinahayag ng ating Panginoong Diyos na maituro ng ating Panginoong Kristo. Dinadala ng Diyos kay Kristo ang mga taong maliligtas. Hindi po namin pinipilit na kayo mag-iglesia. Ibinabahagi lamang po namin sa inyo na ang iglesia ni Kristo, pagdating ng takdang panahon, ang ililigtas ng Panginoong Kristo. Iglesia ni Kristo. Ano po ang dahilan? Bakit kami po ay sumasampalataya na ang tunay na iglesia ni Kristo na aming kinabibilangan ay tunay na sa ikaliligtas? Anong karapatan kong humatol sa mga tagalabas ng iglesia? Hindi ba kayo ang hahatol sa mga nasa loob? Ang Diyos ang hahatol sa mga nasa labas. Iwalag ninyo ang masama ninyong kasamahan. Ang ayaw pumasok sa iglesia, hindi po maliligtas. Hahatulan ng Diyos. Pero kung iglesia ka ni Kristo, nandun ka sa paglabag, ayaw mong masunod ang tuntunin. Ang nais ng Diyos na maging mabuting Kristiyano ay may pagtitiwalag sa iglesia ni Kristo. Ang isang religion na walang pagtitiwalag ay masasabi natin, hindi yan ang tunay na religion. Ang iglesia ni Kristo na aming kinabibilangan ay may pagtitiwalag sa mga kaanib na, subalit nakikita pa rin ang paglabag. Bakit? Nais ng Diyos iharap ng Panginoong Kristo ang mga tao sa Kanya, walang dungis, walang kapintasan, ganap na nagbabagong buhay, ugaling Kristiyano, sapagkat sila ay kabilang sa iglesyang tunay na kay Kristo. Ano ba dahilan? Bakit mahalaga ang iglesyang kay Kristo? Mahalaga na ang tao ay mapabilang kay Kristo. Hiwalay kayo noon kay Kristo at hindi kabilang sa Israel, wala kayong bahagi sa tipan. Pangako ng Diyos sa kanila. Wala kayong Diyos o pag-asa ng kaligtasan. Ang mga tunay na kay Kristo, yun yung mga pumasok sa kanyang iglesia, ang may tunay na tipan. Nakapakikipagtipan ng Diyos at may tunay na pangako, ang pangako ng pag-asa ng kaligtasan. Sa makatwid, kami po ay umaasa sa pangako ng Diyos na may pag-asa ng kaligtasan. Iba, pag nangako ang Diyos, sapagkat natutupad at talagang nagaganap. Kaya pagdating ng ikalawang pagparito ni Kristo, kukunin ang mga maliligtas at ang iglesia ni Kristo ang tinitiyak ng Biblia mabubuhay na maguli, yung mga nangamatay na iglesia ni Kristo at yung mga inabutang buhay hindi na makararanas ng kamatayan. Ano ba layunin ng Diyos? Ibig ng Diyos maligtas ang lahat ng tao. Pero may karugtong.
at makaalam ng katotohanan. Hindi lang po pagsampalataya. Tanggapin mo lang si Kristo, ligtas ka na. Hindi po ganun yun. Dapat malaman natin yung katotohanan. Alin ba yung dakilang katotohanan? Binanggit na namin sa mga naunang talata, ang dakilang katotohanan ay ang pag-anib sa iglesia, na yun ay nasakop ng dugo ni Kristo, inibig ni Kristo. Ano pa? Katotohanan, katotohanan. 2 beses sinabi yung katotohanan. Ako ang pintuan ng mga tupa, ako ang pintuan ng sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. Tandaan po natin, ang pag-anib sa iglesia ni Kristo, pagsunod sa utos ni Kristo na pagpasok sa kanyang pintuan para sa kaligtasan. I am the door. Anyone who comes into the fold through me will be saved. Yung fold, tinumbasan ng kawan. Ang flock o fold ay Church of Christ. Sa wikang Pilipino ay Iglesia ni Cristo. Pag tinagalog po natin ang Gawa 20:28, ingatan ninyo kung gayon ng inyong sarili at ang buong kawan. Narito hinirang kayo ng Espiritu sa mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Cristo na binili niya ng kanyang sariling dugo. Maliwanag po na hindi full gospel ni hindi rin katoliko ang tinubos ng dugo ni Cristo, kundi maliwanag po ang Iglesia ni Cristo. Paano naman yung nagsasabing sila daw ay Iglesia ng Diyos? Tutol ba kami na may Iglesia ng Diyos sa Biblia? Hindi po. Ano lamang ang katunayan ng Iglesia ng Diyos? Sila rin ay kabilang sa Iglesyang itinayo ni Kristo. Tinularan nga ninyo mga kapatid ang Iglesia ng Diyos sa Judea. Ang mga Iglesia ni Kristo. Maliwanag ng Panginoong Kristo ang nagtayo, sa Kanya ang Iglesia. Ano pa ang napaka-tibay na batayan? Hebreo 12:22-23, subalit nakarating na kayo sa katotohanan, narito lamang tumutukoy ang mga simbolo sa bundok ng Sion, ang bagong Jerusalem, ang makalangit na lungsod ng Diyos na buhay. Kayo ay bahagi ng lungsod na yon. Nakisama kayo sa milyong-milyong anghel na nagdiriwang sa harapan ng Diyos sa makalangit na santuaryo. Ang tunay na Iglesia ni Kristo, na ang pagkakakilanlan ay nakatago sa langit, nakarating na kayo sa Diyos, ang pinagmulan at pamantayan ng katwiran para sa lahat ng tao. Napakatibay po ng aming pag-asa na ang tunay na Iglesia ni Kristo ang makararating sa langit, paraan ng Diyos sa gagawing pagliligtas sa panahong Kristiyano. Inuulit po namin, hindi po namin kayo pinipilit. Paniwalaan nyo man o hindi, personalin man ninyo kami, at akihin man ninyo kami sa pamamagitan ng pag-i-edit at masasamang pananalita, kasinungalingan at panlalait, hindi mababago ang tunay na katotohanan na nakasulat sa Biblia. Ang tanging paraan ay ang pag-anib sa Iglesia ni Kristo para ang tao ay maligtas. Wave ko na yung time. Okay, pa-wave na ng time. Salamat sa maayos sa presentation. Okay, user cross-examination. Ilang minutes yung cross? Ilang minutes? 5 minutes. Po, kuya, para medyo makabuel. 10 minutes. Sumunod naman siya sa kaayusan. Palagay ko naman magiging maayos to. Okay, pag categorical question, pasagot muna ng yes or no bago ipaliwan. Okay, start na. Okay, papakilala lang po muna ako para sa ibang mga di pa nakakilala. Ako nga pala si Barber King. Ayan, user. Okay, at ako ay born again Christian, full gospel. At shoutout sa lahat ng nanonood. Ang debate na po to ay para po sa inyo. Kayo po ay magsuri ng mabuti at kung ano po ang nararapat na sa tingin nyo na nagsasabi ng totoo ay siya po ang dapat na panalo dito. Okay.
Okay, start na. Sa yung binasa, ka Robin, yung iglesia na tinutukoy doon, tao ba yon or simbahan na building? Simbahan na building, pero merong iglesia na grupo ng mga tao na Kristiyano, sapagkat ang Biblia hindi lang naglalaman ng iisang talata. Merong simbahan na yan ay itinayong templo at meron ding iglesia na grupo ng mga Kristiyano tagasunod ni Kristo. Yan ang iglesia ni Kristo. Okay, pangalawang tanong, kung yung iglesia ni Kristo ay umalis doon sa bahay panalanginan or doon sa building, siya ba ay hindi na maliligtas? Maliligtas kung siya ay iglesia ni Kristo na pumasok sa kapilya ng iglesia ni Kristo at lumabas siya dahil may gagawin sa kanilang tahanan, hindi naman nawawala ang kanyang pagka-iglesia ni Kristo sa tunay na Kristiyano. Sapagkat kapag ikaw ay kay Kristo, wala nang anumang hatol. Kaya iglesia ni Kristo ang kaligtasan. Okay. Kung ang isang mananampalataya ni Kristo ay hindi nakakasamba sa bahay panalanginan, siya ba ay hindi na maliligtas? Maliligtas depende sa kanyang magiging dahilan. Kapag sinadya niyang hindi sumamba dahil sa kapabayaan, ang Diyos ang hahatol batay po sa kanyang hindi pagsamba. Meron kasing mga hindi sumamba dahil may mabigat na karamdaman, pero may mga hindi sumasamba na sinadya. Sabi po sa Ebreo, wala nang haing natitira pa doon sa mga hindi sumasamba, kundi kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Kaya sa Iglesia ni Kristo, nananatili ang tunay na pagsamba. Okay. Sumunod na tanong. Kung ang itiniwalag ng mga mananampalataya ng Iglesia ni Kristo ay hindi na makapanumbalik sa bahay panalanginan, siya ba ay maliligtas pa? Hindi na po, sapagkat itiniwalag na siya sa iglesia, paanong maliligtas? Ang Diyos ang hahatol. Ano ang magiging hatol ng Diyos? Ngunit sa mga duwag at sa hindi mananampalataya, ang kanilang bahagi ay dagat-dagatang apoy. Kaya kapag kakaanib ka sa iglesia ni Kristo, tiyakin mo na mananatili ka habang ikaw ay nabubuhay, masiglang dumadalo sa pagsamba at nasusunod ang mga kalooban ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kaya tama ang pagsamba sa Iglesia ni Kristo ay sa ikaliligtas na bahagi po ng itinuturo ng banal na kasulatan. Kaya halina po kayo, magsuri po kayo sa Iglesia ni Kristo. Okay. Sa Iglesia ni Kristo sa Makatwid, ang pundasyon nito ay walang iba si Kristo. Ang tanong ko, dapat bang sambahin si Kristo ng mga mananampalataya? Dapat Yes or sambahin, no? batay sa Pilipos 2:9 hanggang 11, si Kristo ay sinasamba sa ikaluluwalhati ng ating Panginoong Diyos. At ang pagsamba sa Diyos ay sa Espiritu at katotohanan. At ang katotohanan ay salita ng Diyos, kaya ang pagsunod sa Diyos na pagsamba kay Kristo, subalit iba ang pagsambang laterya sa proskuneo na pagsamba namin sa Panginoong Hesus Kristo. At kapag dumalo kayo sa mga pagsamba, ay nananalangin din kami sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya tama po ang aming pagkaunawa bilang kaanib sa tunay na Iglesia ni Kristo na tunay na ikaliligtas ng tao. Sa Makatwid, ilan ang sinasamba nyo? Ilan ang sinasamba ng Iglesia ni Kristo?
Isa po ang aming sinasamba, ang tunay na Diyos. Kung sinasamba man namin ang Panginoong Kristo, maaaring dalawa sila. Pero ang nakapatutungkulan at nakaukulan nito ay sa iisang Diyos na tunay. Dahil bahagi po ng pagsunod sa Diyos ang sambahin si Kristo sa ikaluluwalhati ng Ama. Okay. Saan pumapasok ang banal na espiritu? Ito ba ay sa templo na panalanginan o sa templo na tao? Both, pareho, sapagkat kapag sumasamba kami sa loob ng kapilya, naroon ang Espiritu Santo. At kapag nagagawa namin ang gawang kabanalan, ay nasa pagpapatnubay ng Espiritu Santo. Kaya ang Espiritu Santo hindi namimili. Kapag ikaw ay tunay na Kristiyano at ginagawa mo ang kalooban ng Diyos, sasamahan ka ng Espiritu Santo. Kaya nga tunay ang pagkakilala namin at ang aral namin ay totoo sa loob ng tunay na Iglesia ni Kristong ikaliligtas ng tao. Saan mababasa na ang Espiritu Santo ay pumapasok sa templo o building o panalanginan? Moderator, kaya ko pong ibigay pero lalayo po tayo sa topic tungkol sa iglesia. Okay ba sa iyo yun, user? Okay? Okay, sige. Next question. Sa sagot mo na parehas pumapasok sa simbahan o panalanginan at sa mananampalataya, ang tanong ko kapatid, nakapagbibigay ba ng kaligtasan yung pagsisimba? Yes or no? Ba, syempre naman, hindi lang kaligtasan lang maibibigay sa ng pagsamba. Lalakas ang iyong pananampalataya. Kapag ikaw ay may pagsubok, titibay ka sa lahat ng iyong pinagdaraanan. At kapag nararamdaman mo ang Diyos sa panahon ng pagsamba, kahit ano pang pagsubok ang pagdaanan mo, kahirapan, problema, napakahalaga ng pagsamba na isa sa bahagi ng pangunahing gampanin ng tunay na Iglesia ni Kristong sa ikaliligtas ng tao. Okay. Ang itinatag ba na Iglesia ni Cristo, yun din ba yung itinatag ni kapatid na Felix na Manalo? Yes or no? No, dahil wala naman po kaming iglesyang itinatag ng kapatid na Felix Manalo. Yan lamang po ay kanilang paninira, pag-aglahi, pag-atake, sapagkat ang aral po namin gaya ng unang talata na ibinigay ko sa Mateo 16:18, itatayo ni Kristo ang iglesia. Isa lamang ang iglesyang itinayo ni Kristo, ang iglesia ni Kristo. Wala pong itinatag o itinayo ang kapatid na Felix Manalo. Okay. Sino ang itinuturing na puno or namumuno sa simbahan nyo? Si Felix ba o ang Panginoong Jesucristo? Ang Panginoong Kristo, sapagkat ang sabi sa 1:15, si Kristo ang puno, kayo ang mga sanga. Kaya maging ang kapatid na Felix Manalo, bahagi ng iglesia. Nga lang, siya yung kinikilala naming sugo na pangunahing nagsimula, na nagturo ng mga katotohanan na nakasulat sa Biblia. Kaya tama po, ang tunay na relihiyon na may pagsusugo ay kasama po ito sa pagkakakilanlan ng tunay na Iglesia ni Kristo na may kaligtasan. Okay. Kung si Kristo ang puno, sino ang nag-uutos na magtiwalag? Si Manalo o si Jesucristo? Ang ating Panginoong Diyos, wala po sa nabanggit. Ang may utos na pagtitiwalag ay ang ating Panginoong Diyos mismo sa pagkasangkapan sa ating Panginoong Jesucristo. At kung mayroon man na nagpapasya para matiwalag, sapagkat kung ano ang ginagawa rito sa lupa, papangyayarihin sa langit. Yan ay sa kapasyahan po ng kinikilala pong leader na nangunguna sa Iglesia ni Cristo. Okay, time.
Negative. Pa-prepare ng oras niya. Okay, user, pwede ka na mag-present. Okay. Sa tanong ko kanina, kino-confirm ko po kung ano yung stand niya nang malinawan po tayo kung alin yung totoo at yung hindi. Sabi niya, ang Iglesia ni Cristo daw ay yung building at yung mananampalataya. At kung ikaw daw ay ititiwalag ay hindi ka na maliligtas. At kung ikaw daw ay hindi nakakapagsamba at ito ay sinasadya mo, ikaw daw ay hindi na maliligtas. At kung si Kristo daw ay sinasamba nila dahil daw sa kautusan ng Ama, ngunit sa kanila si Kristo ay tao. Sa madaling salita, sumasamba sila sa Ama at kay Kristo na tao. Nasusulat sa Biblia na walang ibang dapat sambahin kundi ang Diyos. Sa makatwid baga, ang Iglesia ni Kristo ay sumasamba sa tao. Sa madaling salita, sila ay sumasamba kay Kristo na tao at ginagamit nila ang Ama. Lilinawin ko lamang po na kahit po hindi na tayo nakakapagsamba sa bahay panalanginan, tayo po ay maliligtas pa rin. Sabi dito, User, sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas at hindi sa inyong mga gawa. Sapagkat, hirap pag pag isa lang cellphone mo. Dapat gawin mong 3. Sapagkat sa biyaya at sa pamamagitan ng pananampalataya, kayo ay naligtas at hindi sa sarili nyong mga gawa. So sa madaling salita baga, kapag tayo daw ay nananampalataya sa Panginoong Hesukristo, sa kanyang pagkapako sa krus, sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. So ibig sabihin, walang binabanggit na ang makakapagbigay ng kaligtasan ay yung pagsasamba natin or yung pagsisimba natin at yung mga ginagawa natin sa simbahan, kundi sa pamamagitan ng biyaya or sa pamamagitan ng pananampalataya sa ganap na ginanap ng Panginoong Hesukristo na pagtubos sa ating kasalanan, tayo daw po ay maliligtas. Ngayon, sa kanilang katuruan, na kapag ikaw ay natiwalag na, ay wala ka ng kaligtasan. Malinaw naman po sa Biblia na ang pinapatungkulan ng Panginoon na kaligtasan ay galing sa biyaya niya. Hindi po galing sa kung sino-sino mang tao na maghuhusga na dahil ikaw ay hindi nakakapagsamba o hindi ka na nakakadalo sa gawain ng Panginoon, ikaw ay hindi na maliligtas sapagkat nasusulat na ang sumusunod sa kautusan ay hahatulan ng ayon sa kautusan. Ngunit ang sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo ay hindi na ibibilang sa paghahatol. So ibig sabihin lamang ang kaligtasan ay hindi nawawala. Kahit itiwalag ka pa ng reliyon mo o kung ano mga reliyon yan,
Kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoong Hesukristo ng buong puso, doon sa ginawa niya sa krus, ikaw ay maliligtas. Dahil walang makakapagligtas na reliyon or mga gawa natin or yung pagsasamba natin, ni yung paggawa natin ng kabutihan, ni yung mga ministry natin sa simbahan, kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Ngunit nasusulat din, ang pananampalatayang walang gawa ay patay sa kanyang sarili. Ano baga ang ibig sabihin nito? Sapagkat ang pananampalataya ay kailangan na magbunga kung ikaw ay tunay mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Dahil ang biyaya ng Panginoong Hesukristo ay hindi naman sa simbahan, kundi sa mismong templo or sa mananampalataya niya or sa tao. Sabi dito sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16, hindi ba ninyo nalalaman na kayo ang templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Sa makatwid, nananahan sa atin ang Espiritu Santo kapag tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo. Ito'y mananahan sa atin, hindi sa simbahan, hindi sa ating mga gawa, kundi sa mismong katawan natin kapag tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo. Kahit na ikaw ay hindi nakapagsamba o kahit itiwalag ka pa, ang Espiritu Santo ng Diyos ay hindi nawawala sa iyo, sapagkat ang Panginoon Diyos ay nagbawi. Hindi siya agaw-bawi ng kanyang binigay. Ang kaligtasan ng Diyos ay hindi agaw-bawi, kundi sa makatwid baga, ito ay ganap. Yung binayarang kasalanan ng Panginoong Hesukristo, simula sa future presence at sa nakaraan natin, yun ay ganap. Hindi naman sinabi ng Panginoong Hesukristo na ang kanyang ginawa sa krus ay pagbabayad lamang ng nakaraan nating kasalanan. Kundi kahit sa kasalanan natin sa inaharap, yan ay bayad na. Yan ay tinubos na ng Panginoon. Yan ay kasama na sa pagkapako niya sa krus. Kaya kung sino man ang mga ngaral na sasabihin ang hindi makakapanamba o hindi kasali sa gawain ng Iglesia ni Cristo ay hindi na maliligtas, yan po ay maling aral. Yan ay aral ng tao. Sapagkat ang aral ni Cristo, tayo ay lumakad sa spiritual. Sapagkat ang Panginoon ay bumababa sa atin, kahit sang lugar ka pa manalangin, pwede. Hindi naman iniuutos sa atin na gumawa tayo ng templo or ng simbahan na building. Tao yung nagdesisyon nun. Ang inutos ng Diyos na gumawa ng templo na building, para lang yun sa mga Israelita. Kaya, hindi mo pwedeng pagsamahin or pagparehas yung building sa tao. Dahil ang banal na espiritu ay pumapasok sa templo ng tao, hindi naman sa building, mga kapatid ko. Kaya, ang Diyos ay mangungusap, hindi naman dun sa building, kundi sa tao. Kaya kahit wala ka dun sa building o dun sa panalanginan, makakausap mo pa rin ang Diyos. Ang Diyos ay mangungusap sa'yo. Kaya kahit di ka nakakasamba o di ka nakakagawa ng ministry sa church nyo, anytime pwede mong kausapin ng Diyos. Hindi naman nasusulat na sa bahay panalanginan mo lang makakausap ang Diyos. Ang Diyos ay anytime pwede mong kausapin. Kaya mali yung aral na kapag wala ka sa simbahan ng Iglesia ni Cristo, ay ikaw ay hindi na maliligtas, or kapag ikaw ay tiniwalag,
ay ikaw ay wala ng kaligtasan. Yan po ay maling aral at yan po ay aral ng tao. So maliwanag na maliwanag po na ang aral ng Diyos ay kahit hindi basihan yung mga ginagawa nating ministry dito sa lupa, kundi yung pananampalataya sa Okay, biyaya time. niya. Period. Okay. Pa-ready ng oras para kay Robin. Pakipalakihan ako. Unang tanong, sa buong aklat ng Bagong Tipan, ilang beses binanggit ang relihiyon? Objection, Director. Wala yan sa binanggit ko na ano. Counter objection. Wala yan sa nilatag ko. Objection. Ano, counter objection, Robin? Maliwanag po kasi ang binanggit niya, hindi po kailangan ng relihiyon. So kaya ko po tinatanong dahil mahalagang malaman natin ang bilang ng talata na may relihiyon sa Biblia para mapatunayan po natin na talagang may relihiyon na alam niya yung stand niya na hindi kailangan ng relihiyon. Okay, Kaya user, tanong po, ilan? pakipas na lang. Pag hindi, Objection, counter objection, moderator. Wala akong sinabi na hindi kailangan ng reliyon. Ang sinasabi ko lamang, ang kaligtasan ay hindi nauukol sa reliyon. Okay, Robin, next question na lang. Next question. Kung gayon, kailangan o hindi kailangan ng relihiyon? Categorical. Hindi kailangan, kapatid. Dahil sa Wait lang, di pa tapos yung sagot ko. Dahil wala naman inutos ang Diyos na gumawa tayo ng reliyon. Ang sinabi ng Diyos, kayo ay manampalataya sa akin. Sa biyaya, manampalataya tayo sa ginawa niyang kaligtasan sa pagkabubo ng kanyang dugo. Hindi naman sinabi ng Diyos na time na daw. ikaw ay gumawa ng bahay panalanginan. Wala kang mababasa, kapatid. Sabi mo kanina ay hindi mo sinabing hindi kailangan ng relihiyon. Nang tinanong kita, ang relihiyon ba kailangan o hindi kailangan? Ang sagot mo ba, kailangan o hindi kailangan? Sumagot ka, hindi kailangan. Alin sa dalawa ang mali mong sagot? Yung kailangan o hindi kailangan? None of the above. Dahil ang sinasabi kong reliyon na hindi kailangan, kapatid, ay yung bahay panalanginan. Dahil anytime naman, kahit saan naman, pwede nating makausap ang Diyos. Anytime naman, kahit nasa bahay ka, makakapag-aral ka ng salita ng Diyos. Okay, Hindi next naman- question. Wala naman na Next sa Biblia question. na sa bahay Next panalanginan lang tayo Next matututo question ng na. salita ng Diyos eh. Objection muna ako, moderator. Post the time. User, Maliwanag. may oras ka lang sa pagsagot. Okay. Sunod na tanong. Sa Hebreo 10:25, huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Ano ang mababasa mo? Kaligtaan o huwag kaligtaan ang pagdalo sa pagtitipon? Categorical. Huwag kaligtaan yung pagtitipon, kapatid. Ngunit hindi sinasabi dyan yung pagdalo sa bahay panalanginan. Ngayon kasi, kapatid, naay sa atin, dahil modern na tayo, kahit, kapatid, sa online, pwede kang makarinig ng salita ng Diyos. Yung ba Next ay question. pagdalo? Pagdalo rin naman Next. yung kapatid. Next question. Kundi
sa dakong pipiliin ng Panginoon ninyong Diyos sa lahat ng inyong lipi na paglalagyan ng kanyang pangalan. Sa makatwid sa kanyang tahanan ay inyong hahanapin at doon kayo paroroon. Tanong, alin yung dakong pipiliin ng Panginoong Diyos na tinutukoy sa Deuteronomio 12:5? Alin ang dakong pipiliin ng Panginoon? Okay, ito ang sagot ko. None of the above dahil yung talata na yan ay ang kausap dyan at pinapatungkulan yan ay mga Israelita. Tayo ay mga hintil. Tayo ay nasa tayo ay nasa hindi na paghahandog, kapatid. Tayo ay nasa biyaya na ng Panginoong Jesucristo. Okay, next question. Dahil ang sabi mo, ang hindi pagsamba ay okay lang at hindi naman yun ang ikaliligtas. Sapagkat ang 10:26 ay kasunod ng 25, yung pagtitipon. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkilala sa katotohanan, ay wala ng haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Sa 27, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom, isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Yung lalamunin ng apoy dahil itinuring na kaaway, maliligtas o hindi maliligtas? Okay, itong paliwanag. Ang sagot ko dyan, none of the above. Sapagkat, yung talata na yan ay pumapatukoy sa mga totoong nananampalataya. Ngayon, sa Iglesia ni Cristo, pag nahuli kang nag-inom mo kung ano mang ginagawa mo na labag sa utos ng simbahan nila ay itinitiwalag. Ang sinasabi ng Diyos dyan, na huhukuman yung mga tao, kapatid. Next question. Wait lang, di ko makita yung oras, Objection lang kapatid. ako. Objection lang ako, moderator. May oras ba yung sagot? Point of order lang, moderator. May 20 seconds. Di makita order. yung oras, kapatid. Ang liit. Point of order lang ako, moderator. Moderator, point of order lang ako. Go ahead, Rodrigo. Ang rules po namin na pinag-usapan ay none of the above. Pagka po none of the above, maliwanag po yung rule, sasabihin niya kung maliligtas o hindi maliligtas. Ang tanong ko kasi, bakit hindi maliligtas? Ang layo na po nung sinagot niya. Ang rules po, kapag none of the above, sasagutin niya kung ano yung sagot niya tungkol sa kaligtasan. Okay, pasagot user. Okay, pabalik lang doon sa 26 ng Hebreo. Hindi, dyan ako nagtanong sa 27, ba't pupunta ka sa 26? Ay, yung context nga niyan. Anong sinasabi dyan na... Sa 27 ako nagtatanong. Okay, yung sa 27 dyan, walang nakasulat dyan or hindi malinaw kung sino yung huhukuman kundi ka babalik sa 26. Okay. Tapos na? Balik ako sa 26. Wait lang. Alin yung sinasadya na pagkakasala dito pagkatapos matanggap yung katotohanan? Okay. Diyan, kapatid, tumutukoy nga yan. Sasagot na ba ako? Okay. Ang sagot ko dyan ay hindi na maliligtas. None of the above, ang sagot ko dyan ay dahil ang pinapatukuyan dyan ay yung mga nanampalataya, ngunit tumalikod pa. Ngunit, ang sagot ko na hindi maliligtas, maliligtas dahil sa Iglesia ni Cristo, iba yung katuruan dyan sa Biblia, sa katuruan nyo. Sa inyo, kung makita na nilalabag, inyo agad itong itinitiwalag. Hindi nyo binibigyan ng chance. Ang Panginoong Jesucristo ay nagbibigay ng chance.
Kaya magkaiba kayo ng katuruan ng Biblia, kapatid. Time na. Okay Next na. question na. Sabi mo, ang sumampalataya kay Jesus maliligtas. Sa 1:8:31, sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy tunay nga na kayong mga alagad ko. Ang aking tanong, categorical, dapat bang magsipanatili sa mga salita o dapat sumampalataya lamang? Categorical. Ang sagot ko diyan, kapatid, anong kategorikal na tanong mo? Paulit daw, Robin. Ano yung kategorikal na okay. tanong mo? Dadahan-dahanin ko po. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, magiging tunay po kayong mga alagad. Okay? Ang tanong ko, dahil ang istan mo sumampalataya lamang, ang nakasulat ba sa talata ng Biblia? Sumampalataya lamang para maging alagad ko ni Kristo o magsipanatili sa aking mga salita? Categorical. Okay, ang sagot ko diyan ay both. Dahil paano ka mananatili kung wala kang pananampalataya? Paano ka magiging mananampalataya kung hindi ka mananatili? So yun ay nag-harmony, kapatid. Iisa yan. Parang yung ama at yung anak, harmony. Okay, next question. Okay. Dahil sa sinabi mo harmony, sinabi ni Jesus sa mga Hudyong sumasampalataya sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aral ko, totoo ngang mga tagasunod po kayo. Tanong, sumampalataya lang o sumunod sa aral ko? Sagot ko both. Dahil nga harmony yung, kapatid, kung wala ang pananampalataya, paano ka susunod? At kung tunay kang mananampalataya, kailangan mong sumunod. Parehas lang yung, kapatid. Harmony yun. Kailangan i-connect mo, wag mong pag-iwalayin. Okay, next Sunod na question. tanong, official stand ba ng full gospel na sumampalataya lamang o patuloy na sumunod? Ano ba ang official stand ng born again? Sumampalataya lamang? Teka, hindi pa ako tapos. Sumampalataya lamang o sumunod sa aral at sumunod sa aral ko? Both. Both, dahil iisa lamang yan. Parang yung ama at yung anak. Dahil kung wala ang pananampalataya, paano ka makakasunod? Paano ka naman makakasunod kung wala kang pananampalataya? Both yan, kapatid, harmony. Okay. Dahil sabi mo ay both, utos ay sundin. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa, ako ang pintuan. Sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. Ang tanong, Okay, time na. sino yung maliligtas? Yung pumasok o yung nasa labas? Okay?